Gethsemane. At kausap niya ang Ama at sinabi niya, "This is eternal life." What is eternal life? In what is eternal life? That they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent, I, your Son, that you have sent. Eternal life is about knowing God, is about, we would like to explore this very interesting approach of Jesus in trying to explain what eternal life is and how the mechanics of it will define eternal life. Knowing and having eternal life. Salamat, Panginoon, sa mga mahiwaga, makapangyarihan mong salita. Minsan ay napakadaling maunawa, minsan ay kailangang pakalimi-limiin. Subalit sa lahat ng ito, kami humihingi ng karunungan na maunawa at nang sa ganun, mabigyan namin ng lapat ng very practical application to daily life. Napakalaking usapin ng eternal life, and this is what we want, this is what we long for, this is what was promised by you. Teach us to understand it more methodically. How it works. What are the mechanics? What is involved? More than just feelings, more than emotion, and more than mysteries, make us know and understand. In the name of Jesus, your Son, we pray with thanksgiving. The very famous John 3:16 says, "For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him," meaning to connect with him by thought, because that is what belief does, "shall not perish, but have eternal life." Sa dalas na nadinig na natin yung word na believe, sa paulit-ulit, minsan nagagasgas na. Nawawala na yung power, nawawala na yung kapangyarihan niya para magbigay ng mga bagong kahulugan. Because we think that we already understand and know just because we have heard it many, many times. But really, sabi, whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. To believe in Jesus is to believe in the teachings of Jesus, also in the person of Jesus. And to believe in Jesus, to believe in his teaching, transports one to eternity, brings eternal life. Anong kinalaman ng mental connection and mental understanding to becoming eternal and to having eternal life? Minsan, pinag-aaralan natin ang ating pananalig from an emotional stage, then from sometimes even a scientific stage, from an intellectual stage, from a philosophical springboard. Mapakaraming paraan para maunawa, magagap ang kapangyarihan ng karunungan ng Diyos. And we should never limit ourselves to just one channel. Dapat tingnan natin lahat ng posibilidad dahil napakalaking usapin ng eternal life that Jesus came to earth to give us eternal life, to make us understand how to have eternal life. John 11:25-26, Jesus said to her, "I am the resurrection and the life. No one who believes in me, the one who believes in me will live, even though they die." Kahit mamatay ang katawan, patuloy na mabubuhay ang espiritu, magkakaroon ng eternal life kung nananalig kay Jesus. Everything is hinged on belief. What is that belief? And Jesus continues, "Whoever lives by believing in me will never die. Do you believe in this?" Paulit-ulit yung word na believe. At ngayon, paulit-ulitin din natin, mahalagang i-review ang very important facts that Jesus taught us about eternal life. Sabi ng New Living Testament, "And this is the way to have eternal life, to know you, the only true God, and Jesus Christ, the one you sent to earth." Another version says the same idea, another way, but it's still saying the same thing. Sabi ni Jesus, ito ang paraan para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Makilala ka, malaman kung sino ka, malaman kung ano ang iyong katotohanan, dahil ikaw ang kaisa-isang tunay na Diyos.
Pag may sinabing may kaisa-isang tunay na Diyos, ibig sabihin, mayroong mga nakakalito na hindi naman tunay, pero napagkakamalan ding Diyos. That's why Jesus is very clear na yung kanyang Ama na nagsugo sa kanya ang kaisa-isa bukod tanging tunay na Diyos at siya ang kaisa-isa bukod tanging anak na isinugo upang ipakilala ang Ama. Jesus was sent to give eternal life by making the one true God known. And Jesus is very emphatic about this, that they know you, the only true God. This is to eliminate all wrong choices and to focus only on the right one, the true God, the Father of Jesus. John 1:18, no one has ever seen God. And when the Bible says no one has ever seen God, but the one and only Son has made Him known. Si Jesus lang daw ang tunay na nakakaunawa, nakakilala sa Ama, at siya lang ang may kakayanan na ipakilala ang tunay na Ama. To make the Father known, visible, audible, understandable, tangible. In other words, Jesus was sent by God to embody what the Father is all about. That's why it's important to focus on the Lord. That's why He says, I am the way, the truth, the life. No one comes to the Father except through me. No one will know the Father enough to have eternal life. No one will understand the Father apart from my revelation of who and what the Father is. At hindi tayo mapapagod ay pakadiin-diin yung halagang papel ni Jesus sa ating eternal life. Matthew 11:27, na inuulit din yan sa Luke 10:22, all things have been committed to me by my Father. No one knows the Son except the Father. And no one knows the Father except the Son, and those to whom the Son chooses to reveal Him. Pag may tinutukoy, merong pinipwera. Pag may isinasali, merong nagpupwera. Kaya pag sinabi ni Jesus na walang nakakakilala sa Ama, bukod sa anak, alam nyo na kung ano ibig sabihin nun. Na hindi tayo dapat magpadala sa sinasabi ng iba tungkol sa Ama, itinuturo ng iba tungkol sa Diyos, dahil si Jesus ang kaisa-isang bukod tanging nanggaling sa Ama at makakapagpakilala sa Ama. At sabi, walang makakakilala sa Ama, walang nakakakilala kundi ang anak, at sino mang pagkalooban ng anak na makakilala rin. At yan ang ating hinahangad. Na lubos nating makilala yung Ama na ipinapakilala ni Jesus. Marami kasing iba't ibang version ng pagpapakilala sa iba't ibang iniisip ng iba na yun ang Diyos. Kaya sabi ni Jesus very clear, you are the only Father, and I'm your only Son, and I'm the only one who knows you, and you are the only one who knows me, and I, only I, can represent you and make you known to the world. And eternal life is in knowing. Knowledge transforms the spirit. Could knowledge transform the frequency and vibration of a being? Kaya sinasabi natin kung minsan, nagiging ka-vibes ka. Ka-vibes ko yan, ka-vibration ko siya, magkamukha kami, pareho kami. So, nagiging ka-vibes ka, kaisa ng divine when you know the Father through the revelation of Jesus. John 17:20-21, just as you are in me, and I am in you, may they also be in us. Marami tayong mga philosophical studies today. Yung mga paikot-ikot na ideya that you reach the West by sailing east. Sabi ni Jesus, you are in me, I am in you. May they, meaning the believers, also be in us. So that is the goal, to enter the divine circle, the circle of life. The Father, the Son, and the ones who believe become one in that eternal circle, sharing eternal life. Kaya si Jesus yung way to the Father, way to eternity. Romans 12:2, be transformed by the renewing of your mind. Ito na naman yung mind. Maiiba ka daw pag iniba mo ang iyong isip.
Sinasabi ni Jesus, pag nakilala mo, nalaman mo kung sino ang Diyos, magkakaroon ka ng eternal life. It's also a matter of pag-iisip. So may nangyayari pag na-catch ng isip mo kung sino ang Diyos at pinaniwalaan mo yon. Something happens. You get transformed. So be transformed by the renewing of your mind. At yung transformation na yun, hindi lang transformation in behavior, hindi lang transformation in ethics, hindi lang transformation socially, kundi a transformation at a level unknown to the usual knowledge. May nagaganap na himala, may nagbabago sa atin pag nakilala natin ang Ama sa pamamagitan ni Jesus at naniwala tayo. Neuroscience says that learning and knowing reshape the brain through neuroplasticity. If you're into these technical and scientific terms, go and explore them. That's why we give the references. But if not, ayaw nyo na, kakanosbid, huwag na, lampas na, punta na tayo sa next point. Doon na lang sa may gusto. Dahil pag gusto nyo, ang dami pang pinto na pwedeng puntahan at pasukin. Ang dami pang pwedeng maintindihan. Pero doon sa ayaw, meron namang level na para sa lahat at madali. We can bring the cookies to the lower shelves and make everyone reach it, but those who would like to reach up further, marami pang paraan. And neuroscience is already exploring into spirituality. A lot of things that used to be called mystery before are now being understood by knowledge. In fact, sa quantum physics, sinasabi, observation and knowledge affect reality at the subatomic level. Consciousness interacts with matter. At kung inisip nyo, ano naman yung gobbledygook ng word na yan? Si Jesus na nagsasabi niyan, if you believe, you can tell this mountain, lift itself up into the sea, and it will. Na ang paniniwala ay may power, may energy, may frequency, may vibration that can affect physical matter. At kung ano man ang kinalaman natin sa ating espiritu, pag naniniwala tayo, may nagaganap that we get transported into an eternal level of existence when we believe in God. Belief, knowledge, thought changes matter. That's what science says. That's what Jesus keeps saying in the Gospels. Believe and it will happen. Believe and it will happen. It's all in the mind. When you believe in your mind, matter will follow. The physical world will follow. So napakahalaga, huwag tayong magkatubili to explore this understanding. Ang tagal-tagal, 1,000 taon na ang understanding of the faith was limited to just that. Yung parang emotional, yung parang mysterious. Pero ngayon, because of the new branches of knowledge that are being developed, mas nagkakaroon tayo ng maraming tools to understand, sometimes even the mechanics of the miracles. Philippians 3:8. I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus, my Lord, for whose sake I have lost all things. All things kaya mean previous fake knowledge, because now they are replaced by the new knowledge of Jesus. Let's not limit ourselves to knowing Jesus as knowing His name, knowing His identity, His activities, kundi to know Him at subatomic levels, to know Jesus at the levels of frequency of thought. Kasi yung thought, sa thought nangyayari ang lahat. Kaya nga marami gumagaling when they believe. At marami naman lumalala ang sakit pagka na pangungunahan sila ng takot, which is also a thought wave. Knowing Jesus means knowing the Father. Kaya pag nagba-Bible study tayo, dapat tayong gumraduate sa mga level na puro hanggang doon lang sa level nung dati-dati na nating understanding, mga miracle, mga hiwaga, kung ano-ano. Kasi marami tayong pwedeng masukat. Marami tayong pwedeng malaman. Basta bubuksan natin yung isip natin to the many possibilities of appreciating what previously were just called mysteries. John 20:31, but these are written that you may believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that by believing you may have life in His name.
One of the easiest ways to do is to say, yes, I believe. Raise your hand if you believe. Raise your hand if you want to be saved. Ang dali-daling gawin. Pero, kailangan natin ng patunay na may nangyari nga, na nagkaroon nga tayo ng eternal life, at maya-maya, makakarating tayo. Ano bang tunay na patotoo na naniwala nga tayo at nagkaroon tayo ng eternal life? So it's important, know and believe in Jesus, in the teachings of Jesus, because that leads to eternal life. Not church membership only, not ritual only, not memorized prayer and formula religious activities. It has to happen in the mind. It has to happen at thought level. Because believing is thought. Hindi lang yan mga formula na kumisan dahil formula na paulit-ulit na gasgas na wala ng talab. Even in quantum principles, sinasabi, belief focuses consciousness collapsing possibilities into experienced reality. If that makes sense to you, take it. If it doesn't, let it pass. Pero pag naniniwala ka, yung consciousness mo can bend the physical world. Yun lang yun. Pag sinabi mo yun another way, yun ang sinasabi ni Jesus, believe and you will see. Believe that when Jesus asked the storm to stop, it stopped. At sabi ng mga kasama niya, what kind of man is this? Even the waves and the winds obey him. Because Jesus was operating at the level of thought. The thought, the faith has power to make the natural world obey. John 10:37-38. Do not believe in me unless I do the works of my Father. Biglang din nala na ni Jesus sa works niya ang usapan. Ayaw niyong maniwala sa akin, maniwala kayo for the sake of the works that I do. Nakikita niyo ba mga ginagawa ko? Nakakakita mga bulag, nabubuhay pati patay, gumagaling ang may sakit, naglalakad ako sa tubig, pinahihinto ko ang mga ulan at mga bagyo. Believe the works, sabi niya. That you may know and understand that the Father is in me and I am in the Father. What does it mean? That I can bend natural law. I can bend matter by just words of faith. In other words, kung ayaw niyong maniwala sa akin for other reasons, believe for the sake of the works you do. Kasi wala naman kayo makakakitang gumagawa niyan. Magagawa niyo kung naniniwala kayo sa akin. Kaya sabi ni Jesus, if you believe in me, you will do the works I do. Even greater than the works I do, you will do. Kasi yung paniniwala na yun will subscribe you to the same power of the divine. Sabi niya, this, maniwala kayo, even just for the sake of the works. In fact, the works prove to you that what I'm saying is true. That faith, that thought, can bend matter and can even bring you to eternal circles, to eternal life, to the realm of the divine. What are the obstacles to knowing the one true God? Huwag nating sayangin yung emphasis na ibinigay ni Jesus sa one true God. Sabi niya, I am here to make you known because you are the one true God, and I am your true servant and instrument and ambassador. Merong obstacles. 2 Corinthians 4:4, the God of this age has blinded the minds of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ, who is the image of God. Pag may mga ganyang sentences, lalo in the context of the time when they were said and written and taught originally, merong reaction yan to the environment. Pagka sinasabing, you are the true image of God, it's very, very possible na meron niyang tinutukoy na mga false images of God. Kasi bakit sasabihin mo ito yung true image kung wala ka naman tinutukoy na false? Bakit mo sinasabi ito yung one true God kung wala ka naman tinutukoy na false God or gods? Kaya sabi, the God of this age, and you see, this is not the God Most High. This is not the Father of Jesus. This is something else. And the God of this age has blinded the minds of unbelievers. Pinapaniwala na ng God of this age ang mga tao sa hindi one true God. Kaya blinded ang mga tao so that when Jesus comes, they would not understand His message. They would even kill Him for His message. It's important to understand, to expose,
and to get away from the God of this age. Assignment natin yan, mahalaga yun. Are we subscribing to the one true God, the Most High God, Father of Jesus, or is it the God of this age? Dapat clear. John 10:10, si Jesus na naman ito, the thief's purpose is to steal and kill and destroy. Sino na naman yung tinutukoy niyang thief? My purpose is to give them, the sheep, a rich and satisfying life. In other words, pag sinabi niyang the thief, may tinutukoy. At pag sinabi ni Jesus that I am the good shepherd, merong bad shepherd. Pag sinabing I am the true shepherd, merong false. It's incumbent on us to identify, to know, and to get away from the God of this age and from the thief, the false shepherd. Kasi sabi ni Jesus, I will give them a rich and satisfying life. Ibig sabihin, yung false shepherd, ang ibinibigay is an impoverished life. A life of frustration. A life that is far from being restful and peaceful and enjoyable. Kasi sabi niya, I came that you might have life and have it to the full. Ibig sabihin, on the hands of the false shepherd, life is not full. So magtatanong tayo sa sarili natin, life ko ba full? Kasi ang pangako, full life eh. Naniwala na nga ba ako talaga? Kasi kung nanganiwala na ako, dapat meron akong full life. Kaya sabi niya, the God of this age blinds. Nililibang ka, dinedelay ang understanding mo of the one true God, hoping na kamatayan mo na yan, that you are living a lie and in a lie. Malalim yung mga usapin dito eh. Kaya lang nga sa paulit-ulit, na lagi na lang akala natin, nadinig na natin, akala din natin, alam na natin nakahulugan. So hindi na natin pinag-uusapan, pinag-iisipan muli. Identify the God of this world who blinds from the one true God, the Most High. Identify the thief, the fake shepherd who steals, kills, and destroys from Jesus, the real good shepherd. Pag nagawa natin yan, naging malinaw sa isip natin yan, ang dami-dami ng malalagay sa tama ng mga detalye. Dalawang classification lang yan, the God of this world or the one true God. The true shepherd Jesus or the fake shepherd or shepherds. Kasi maraming tinutukoy. John 5:24, very truly, I tell you, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life. Recurrent theme ni Jesus yun, belief and eternal life. And it's always belief in him and in the Father he represents. And that leads to eternal life. So, sa 1 John 5:20, we know that Jesus Christ is the Son of God who has come and has shown us the true God. O true God na naman, kasi nga may tinutumbok na false. And because of Jesus, dahil lang kay Jesus, we now belong to the true God who gives eternal life. In other words, kung hindi pa dumating si Jesus, kung hindi pa sa pamamagitan ni Jesus, hindi pa natin makikilala ang true God. Hindi pa tayo makakapagpabilang sa true God. Kasi kung kilala na yung true God, ba't pa darating si Jesus? Magsasayang lang siya ng pagod. Ginawa niya kasi dapat gawin. Ipinakilala kasi hindi kilala. At dapat ma-expose who is the one true God from the false one. The one that blinds the world. Importante yon. Hindi ko meron kang religious activity, yun na yung patungo sa eternal life o eternal life na yon. Kasi baka mamaya, yun yung nakaka-blind. Kaya laging nanunuri, laging nag-check. At lagi ang sukatan si Jesus. Kasi sabi niya, if you believe in me, you will have eternal life. So dapat alam na alam mo lahat ng katuruan niya, alam na alam mo yung ginawa niya, para alam mo kung anong paniniwalaan mo. Ano nga ba? Kasi maraming teachings about Jesus. It's not necessarily the teaching of Jesus. Kaya dapat i-isolate mo yan para ma-purify. And you will see that the teachings of Jesus is supra-religion. It's above religion and religious structures and religious doctrines. At yun ang nakakapagpalaya. Kasi minsan nakukulong ka ng mga sectarian beliefs
na teachings lang pala about God, but not the teachings of Jesus about God. 1 John 5:20, we know also that the Son of God has come and has given us understanding so that we may know Him who is true. In-emphasize na naman who is true. And we are in Him who is true by being in His Son, Jesus Christ. He is the true God and eternal life. Lagi nating ibabalik yung sarili natin sa context ng New Testament times na nung ito'y unang itinuturo, nung ito'y unang isinulat at unang ipinagpapangaral, meron itong tinutumbok. May context ito na dapat nating maunawa. At sabi ng Tagalog version, alam na natin na dumating si Jesus, anak ng Diyos, para bigyan tayo ng sense kung sino ang tunay na Diyos. At dahil kay Jesus, nasa tunay na Diyos tayo. Siya ang tunay na Diyos at siya ang buhay na walang hanggan. Bakit ang kulit ng mga verses? Ba't paulit-ulit? Kasi ang tibay ng falsehood na kalaban. Embedded, rooted in the people's minds, yung blindness. Kaya kailangang ulit-ulitin. An issue of truth against falsehood. Religious blindness prevents many from understanding the truth of Jesus, from knowing the Most High through Jesus, whom Jesus revealed. How do you know God? What is your channel to God? How do you understand and perceive God? It must be through Jesus, through the teaching of Jesus, because Jesus is the personification of the unseen God. Jesus is the revelation of the God that had to be revealed to counter the false teaching of the God of this age. Meron laging context, may tunggalian ng mga ideya at dapat itong himay-himayin. Mark 7:6-8, they worship me in vain. Yun ang sinasabi ng Diyos tungkol sa mga taong napaka-relihiyoso, pero sabi niya, they worship me in vain. They teach only man-made rules, man-made doctrines, man-made laws. Baliwala ang mga sinasabi nilang pagsamba sa akin. Basahin niyo mabuti ang Mark chapter 7 kasi maraming discussion yan tungkol doon. John 1:18, no one has ever seen God, but the one and only Son, meaning Jesus, who is Himself God and is in closest relationship with the Father, has made Him known. Sabi ng Pinoy version, wala pang tao na nakakita sa Diyos kailanman. Pero si Jesus, ang natatanging anak na pinakamalapit sa Ama, siya ang nagpakilala kung sino talaga ang Diyos. Merong talaga. Kasi may akala ang mga tao kung sino ang Diyos eh. Sabi yang si Jesus, nagpakilala kung sino talaga ang Diyos. Truly know, believe in, receive, and follow the real Jesus of the Gospels, who is the Jesus of love, peace, and rest. Dumating siya to give people love, peace, and rest. At malalaman mo kung follower ka niya, kung ikaw ay merong love, peace, and rest. Minsan naman hindi pa kompletong namamanifest yung love, peace, and rest, pero in the making, you're being developed, you're getting there. What's important is you know that you are headed there. Hindi, ang tagal mo nang may religion, pero lagi ka pang galit, hateful, lagi kang takot, wala kang rest, wala kang peace, hindi ka nagtitiwala sa Diyos, lagi kang natatakot mamatay, baka wala ka na naman buhay na walang hanggan. Sino pinaniwalaan mo? Bakit nandyan yung belief mo? Samantalang nilinaw. Pag naniwala ka sa akin, may buhay kang walang hanggan. At hindi mo dapat pagdudahan yun. Unless, may ibang ideya na pumasok sa ating isip. Kaya lagi tayo natatakot, nagdududa. Kaya lagi din tayo kumisan nagagalit, nakikipagyera pa sa religion in the name of God. Hindi naman yan ang itinuro ni Jesus. So pag nakikipagbakbakan ka in the name of God, alam mong, hindi si Jesus ang sinusunod mo.
Kasi hindi yan ang teaching ni Jesus. Yan ang teaching ng mga Pharisees. Yan ang teaching ng mga relihiyoso. Makipagbakbakan ka, kill and die for God. But Jesus never even taught that. Mga itinuro niya, forgiveness, love, kindness, restoration, peace, harmony, friendship. Pero hindi naman laging ganyan ang bunga ng religion, di ba? Kubisa nga, nagiging malupit pa, nagiging magagalitin, nag-aaway-away pa yung mga tao dahil sa religion. Pero kung nakikipag-away ka, sinasaktan mo ko dahil sa religion, nawawalan ka ng karapatang magsabing kilala mo ang Diyos. Dahil hindi yan ang sinasabi ni Jesus na patakaran at patunay na ikaw nga ay nakakakilala. John 14:6, Jesus answered, I am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Yung come to the Father, hindi naman lang yun geological na pupunta ka sa Father kung nasan siya. Ibig sabihin, no one understands the Father except through my revelation. No one will receive the Father's gift of eternal life except understanding the Father through me. And no one will have that peace, that love, that rest except through me, through my way, through my teaching. So kung ang bunga sa'yo ng religion ay hindi love, hindi peace, hindi rest, ibang daan ang dinadaanan mo, makahalata ka para maka-atras ka at maka-U-turn. Dahil kung saan ka patungo, di siyempre, doon ka magwawakas. Nalilibang kasi tayo We mistake activity for achievement. We mistake weekly activities in religion as being godly. But sabi ni Jesus, you will know them by their fruits. And the fruit is love. The fruit is peace, is rest. That we enjoy because we receive, that we give away so that other people can also receive it. So know the Most High God as Jesus revealed Him, not as historical religion claims. Go to the heart of the gospel, go to the heart of the teachings of Jesus, and you will find the revelation of the Father there. 1 Corinthians 8, 5-6. For even if there are so-called gods, tingnan nyo itong sinasabi nito. Balikan nyo itong chapter na ito pag nag-iisa kayo, nag-iisip-isip. For even if there are so-called gods, whether in heaven or on earth, as indeed there are many gods and many lords, yet for us, there is but one God, the Father, from whom all things came, and for whom we live. And there is but one Lord, Jesus Christ, through whom all things came, and through whom we live. So mag-contest na kayo, sige magparamihan kayo dyan ng paniniwalaan, iba-ibang version ng paniniwalaan, pero kami, naninindigan kami na may isa lang, kaisa-isang tunay na Ama, at may isang anak na siyang nagpakilala sa Ama na ito, siya si Jesus. Kahit natin ito pa ulit-ulitin, hindi natin pagsasawaan. Kasi nakasalalay dito yung eternal life. Knowing the Father through Jesus. At sabi ng Tagalog version, kung minsan masarap din basahin yung Pinoy version, lalo na kung light mood lang kayo, hindi masyadong serious. Pero nandun din yung katotohanan. The same truth said another way. So niya, totoo, maraming tao ang nagsasabi na may iba't ibang Diyos sa langit o sa lupa. At oo, maraming kinikilalang Diyos at mga Panginoon. Pero para sa atin, isa lang ang Diyos. Ang Ama, na siyang pinagmulan ng lahat at para sa Kanya tayo nabubuhay. At iisa rin ang Panginoon, si Jesus, si Jesucristo, na siyang ginamit ng Diyos sa paglikha ng lahat at sa pamamagitan niya tayo nabubuhay. Know the Most High God as Jesus alone could reveal. As Jesus alone revealed. Huwag tayong palito sa nag-aagawa mga doktrina, sa nag-aagawa mga teaching, sa nag-aagawa mga relihiyon, ano man yung brand nun. We're not promoting any particular brand of sect or religion. We're promoting the teaching of Jesus. Above and beyond sectarianism. Dahil nandun yung heart of the gospel sa kanyang truth. Matthew 11:27. All things have been committed to me by my Father.
No one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son, and those to whom the Son chooses to reveal Him. Minarapat nating ulitin para ipakadiin-diin, walang tunay na nakapagpakilala sa Ama kundi si Jesus. Walang nakakakilala sa Ama kundi si Jesus. At sino mang pagkalooban ni Jesus na makilala din ang Ama. Kaya napaka-central ng Gospels, nung teaching mismo ni Jesus, ng kanyang mga words. John 14:9, anyone who has seen me has seen the Father. So everything that humans like us need to know about the Father, Jesus already revealed. Jesus made known. Jesus displayed. So siya talaga ang dapat nating balik-balikan, aral-aralan, at sa kanya paikot-ikutin ang lahat. Sabi, di ba, naku, Jesus na naman yan. Puro Jesus na lang. Ano naman? Ano sino gusto nyo? Di pala, si Jesus nga talaga yung central So, yung pagsawaan kahit paulit-ulit. Kasi mabuti na rin yung nagkakaroon tayo ng muscle memory. Jesusness is everything. Pero, bihira kasi yan na in-appreciate, lalo ng mga nakaraang panahon, kaya akala natin, anong bago yan? Bakit may Jesusness? Yun talaga yung laman ng gospel. Kaya lang, ang daming ibang pinag-aralan all throughout time, nalibang ang mga tao sa kung ano-anong issue. Nagbabangay-bangayan, anong tinapay ang kakainin sa Lord's Supper, anong mode of baptism, anong color ang isusuot ng choir, anong tugtugan, tutugtugan, hindi tutugtugan. Nagkawala-wala na yung topic dun sa sino ba ang Ama na ipinapakilala ni Jesus. Walang kinalaman yun sa uniform. Walang kinalaman sa kung ano-ano mga doktrinang nagkagulo-gulo na ang dami nang idinagdag, natabunan na si Jesus. Jesus alone was the first to see and know the Most High. Therefore, He alone could reveal, personify, incarnate, and represent Him. Can you imagine the mystery and the power of this truth? That the eternal God is in the person of this man, Jesus. Na yung napakalawak na Diyos na-contain sa isang person ni Jesus. Yung lahat ng kailangan nating malaman, siya ang nagtuturo. Ganun ka-central si Jesus. Ganun kahalaga. Kaya china-challenge din natin yung nakasanayan na laging accept Jesus and be saved. Ako, I accept. Tinaas ko yung kamay ko, I accept. Yun na ba yun? Ano yung ina-accept mo? Madali naman sabihin niya, I accept. Noong April 4, 1979, I accepted. Pero ano ka na ngayon? Nangyari na ba sa iyo yung dapat mangyari sa totoong umunawa? Isa lang naman ang pamantayan. Naging tulad ka na ba ni Jesus? Ginagawa mo na ba yung ginagawa ni Jesus? By that, we will be able to measure how near or how far we have gotten sa ating pagsunod kay Jesus. Jesus is the full revelation of the Most High. Irreplaceable, central to everything. Colossians 1:15-19, the Son is the image of the invisible God, for God was pleased to have all His fullness dwell in Him. Very loaded. Can you imagine the greatness, the infiniteness of God? Tapos, inireveal niya yun kay Jesus. So kung tutusin, ang konti-konti pa nang nalalaman natin sa katuruan ni Jesus. Minsan sabihin pa natin, let's study the words of God. Tapos hindi naman words ni Jesus, yung pag-aaralan mo, kung ano-ano pala, words ni ganyan, words ni ganun. Ba't di ka na lang mag-focus sa mga words ni Jesus? And make Jesus the measure of all things, the filter of all things, the standard of all things. After all, He is the image of the invisible God. Kung si Jesus lamang ang nakakita at nakaalam sa kataas-taasan, ibig sabihin, siya lamang ang tunay na tagapagpakilala ng Diyos. At yung Ama ni Jesus, huwag nating i-limit, i-confine to any religious identity. Yung mga religious lang naman ang nag-agawan sa Diyos at nag-agawan kay Jesus para maging kanila at ma-franchise nila later. In fact, even during the first 3 centuries, there was not one Christianity. There were many Christianities. There were many Gospels.
There were many groups. At inilimit na lang yan nung nagwaging church sa mga contest na yan, nagkaroon ng mga power play, yun na lang gusto nila, ang itinuro, yun na lang inilista nila ang naging katuruan at napuwera na yung iba. Pero sa panahon ni Jesus, hindi yun ganun. Dapat tayong bumalik to the purity of gospel times when the truth about the Father is not confined to any religious identity only. At tigilan natin yung sobrang confined na thinking in the box. Nag-aaway-away tuloy ang mga supposedly mananampalataya. To expend our energy on looking for the truths, in searching for God, rather than in fighting one another and proving yourself better than the others. Dapat na tayong lumampas sa ganun. Kasi nakita na natin, 1,000 taon na, wala namang narating yung mga religious wars. Wala namang narating yung mga contest. Nung umuso yung pagbabiblia, pagbabible study, noong mga 70s, late 60s, early 70s, the campuses were burning with mga campus activities, neighborhoods were bursting with Bible studies. Ang dami nun na nagkawatak-watak na pamilya. Nag-away-away. Mga nag-away-away, pagalitan kung sinong tama at mali. Gaano katagal na yon? Halos 50 taon na, more or less, ang lumipas. Eto tanong, yung mga kamag-anak na hindi na born again, at yung mga kamag-anak na born again, pag pinagkumpara mo ngayon, meron ba talagang visibly better? Meron ba talagang naging mas mabait? Naging mas godly? Naging mas loving? Maging rested and peaceful? O sayang naman lahat yung bakbakan at awayan at pagtatakwilan, tapos pare-pareho lang naman ngayon miserable din? Pare-pareho lang din na judgmental at pare-pareho lang din na hindi pa din natatagpuan yung ipinangako ni Jesus na ibibigay niya. Hindi ito para natin baliwalain yung struggle ng iba to search for truth. Pero ang point is, hindi kasi si Jesus ang ginagawang center, kundi yung sectarianism. Kaya tuloy, walang nararating na masyado. Tingnan ninyo yan. Ako kasi umabot dyan 70s, I was in the campus. I had a spiritual experience sa campus activities. All around, mga pamilyano nagtatakwilan. Pinaglalaban-labanan yung mga issues ng mga idolatry, ng mga baptism, ng mga simbahan. Pero ngayon, tingnan mo yung na-born again at yung hindi na-born again, magpipinsan, magkakaiba nga ba? Napabuti nga ba? Mas mabuti nga ba? Yan ang dapat nating reviewin because you will know them by their fruits. Ano mang imahe, tradisyon o pagkaunawa, bago si Jesus, ay maaring kulang o mali. Sa kanya lamang malinaw na nahayag ang Most High. And that is what the Gospels keep telling us, even the epistles. That Jesus revealed the Father. Ba't mo i-reveal yung revealed na? Ibig sabihin, siya talaga ang nag-reveal. Kilalanin at sundin si Jesus bilang tanging larawan at kapahayagan ng kataas-taasan. Tanggapin ang ganap na buhay na inihahayag ni Jesus mula sa tunay na kataas-taasan. At bakit natin i-emphasize sa tunay? Kasi si Jesus mismo nagsabi that you are the one true God. Eternal life is in knowing the one true God and Father. Knowing the one true God is in knowing His one true Son, image and messenger, Jesus. Knowing the one true messenger is in knowing His one true message, teaching, and command, love. Actually, lahat yan, love lang ending. The Father revealed Himself to the Son. The Son revealed Himself through love. Therefore, the Father is all about love. So if you believe in the Father, and if you believe in the messenger who revealed the Father, then right now, you must be overflowing with love. That you must season everything you do with love. That you should define everything you do by how you promote love and how you are ready to receive it so that it leads to peace and to rest. Sabi ni Jesus, come to me, all of you who are tired. Tired of what? Tired of all the religious wars, all the religious pagalingan and contest. Come to me, all of you who are weary and burdened, and I'll give you rest. Take my yoke upon you, not the yoke of the religious, because my yoke is easy and my burden
is light. Yun ang patunay. Nanalagay ka sa tama, magaan, maluwag, masarap ang pakiramdam. 1 John 4, 7 to 9 and 16. For love comes from God. Whoever does not love does not know God, because God is love. This is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. God is love. Whoever lives in love lives in God, and God in them. So Jesus revealed God as love. This is the patunay na nandun ka sa God of truth, the one true God. You are in the realm of love. You are in the circle of love, and that you operate in love. Now, connect that with knowing God, and knowing gives eternal life. Does it mean that when you love, you vibrate in the vibration of the divine, that you enter the divine circle? Because God is love. Knowing, being one with the Father, is in loving. Hindi laging madali mag-aral ng mga ganito eh. Mas madali mag-aral nung magbayad ka ng utang, which was our message kaninang pangalawa. Kung gusto yung kayong take home, panoorin niyo uli yung second. O kaya, ganito, gawin mo kung paano ka maglaba. Kasi kung minsan gano'n ang mga lesson na madali, masarap natin pakinggan, tawa ka ng tawa, kung paano ako drawing ng kilay, according to verses. Pero paminsan-minsan naman, dapat tayo magpagod mag-isip sa mga bagay na malalalim at matataas, dahil ang Diyos ay malalim at mataas. In knowing God, in loving believers, in loving, become one with God, to enter eternity, and to receive eternal life. Related dyan. And as you know, love is universal. Only the sectarian identities are very local and parochial, but love is universal. God is God of love. God is love. For God so loved the world. Hindi sinabing God so loved this group, that group, the world. So we should be able to transcend such parochialism para mas makita natin yung universal message of Jesus. John 8:31 to 32. To the Jews who had believed Him, Jesus said, if you hold to my teaching, and what is His teaching? Love. You really are my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free. So you begin with the teachings of Jesus, and from that you move on to higher levels of spirituality. But love is the entry point. That is the operational point. The test. Free na ba? Free nga ba tayo to love? Anong ibig sabihin nun? Well, of course, the law allows us to love. Pero internally, are you free to love? Are you able to forgive or not? Kasi if you're not able to forgive, you're not free to love. Are you free to rest? O lagi kang ginugulo ng mga alalahanin mo, mga takot, lalo takot mo sa kamatayan, takot mo sa Diyos, na baka kanya parusakan, kung ano-ano. You are not free to rest kasi pinaghaharian ka ng takot. Kaya yung freedom is part of being in Jesus. Jesus sets free. Truth sets free. Free to love, free to have peace, free to develop as Jesus would like us to have a full life. So free na ba tayo to love? O yung love mo is confined to a little group of exclusive kapanalig? Free na ba tayo or loving na ba? Maraming dapat pag-isipan, mga kapatid. At kumisan, kung nag-aaral lang inyong lingkod, gusto kong lumalim, sumisid sa pagkalalim-lalim ng mga aralin kasi may appreciation na iba. Ang sarap din na mag-aaral ng mga pang-daily things sa mabababaw. At lahat yan, magkaakibat, magkakasama sa spectrum of understanding natin of the divine. Because the divine is in the skies, but the divine is also in our dining table. The divine is also in our daily life, in our shopping and our dining, and how we deal with one another. But the measure,
Kung minsan nalilito tayo kasi masyadong complex, masyadong kakaiba, isipin na lang natin yung test. Love, rest, peace. Yun ang bunga ng tunay na spirituality. At yun ang patunay that you have joined eternity. Because what is eternal is love. Diba si Paul? Nung bata pa siya, ang higpit-higpit, ang sungit-sungit, ang dami nakakaaway sa kanya mga ministries. Pero nung tumanda na, sabi niya, alam niyo, ano sabi niya? Love na lang, di ba? Ano ba naman kayo? Ano sabi? Yes, kaya sabi niya, all this hope, faith, love abide, these three, but the greatest is love. Dumating din siya sa conclusion, love na lang. Huwag kayo mag-away-away, huwag kayo magtalo-talo. At huwag kayong makipaghiwalay sa mga mahal nyo sa buhay just because of sectarian differences. Love na lang ang pairalin because God is love. Mga kapatid, may love rule our lives. May we celebrate our spirituality and we may know the Father through Jesus. Panginoon, salamat po na kahit minsan-minsan, pwede kami mag-usap sa ganitong paraan. Balikan namin yung mga malalalim na mga salita na actually ay nagdadala sa amin sa mga mabababaw na katotohanan na useful sa daily life. Teach us to value your Son, Jesus. Teach us to know Him more. To understand more the teachings of Jesus. Because these teachings give us knowledge, and knowledge gives us eternal life. To know you, to believe in you, is eternal life. I-connect mo sa isip namin kung merong disconnect. Kung merong hindi kami maitawid sa mga iba't ibang disciplines of knowledge, turuan nyo kami. At nang sa ganon, makita namin ang pagkakaisa, pagkakaugnay-ugnay ng lahat ng mga ideyang ito. Magbulay-bulay tayo sa mandali, manahimik. Siyasatin ang ating mga sarili. Do we really know the Father now through Jesus? Do we really know the Jesus of our faith now, through the Gospels, through His words, through His teachings, and not through what many people say about Him, but what He says Himself. Mag-isip-isip tayo. Humingi tayo ng kapangyarihan sa Espiritu na palawakin pa ang ating isip, palalimin pa ang masisisid ng ating karunungan para mas ma-appreciate natin si Jesus sa maraming paraan. Be with the Lord in silent reflection. Thank you, Lord, for the word, knowing and having eternal life. Heavenly, loving Father, nagpapasalamat po kami sa iyo dahil sa lahat ng iyong kabutihan at pagpapala sa aming buhay. Lahat ng mayroon kami ay nagmumula sa iyo. Ngayon po, inihahandog namin sa iyo itong aming kaloob bilang tanda ng aming pasasalamat, pagsunod at pagkilala na ikaw ang pinagmulan ng lahat. Basbasan niyo po ang aming handog na ito upang magamit sa pagpapalaganap ng iyong kaharian, sa pagtulong sa mga nangangailangan at sa pagtupad sa iyong gawain dito sa lupa. Tulungan niyo po kaming patuloy na maging tapat at masigla sa pagbibigay ng mga ikagalakan, hindi nang dahil sa obligasyon, kundi dahil sa pag-ibig at papasalamat sa iyo. Basbasan niyo rin po ang kamay ng mga nagbigay at puniin niyo po ng pagpapala ang kanilang buhay ayon sa iyong pangako. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Sa puso ko'y tingin sa salamat.
pagkatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang Knowing and Having Eternal Life. Kaninang 7 a.m. Jesus Celebration po, ibinahagi ni Kuya Ed ang mensaheng may pamagat na Miss or Mr. Lonely? At kaninang 9 a.m. naman ay ibinahagi niya ang mensaheng may pamagat na Free Yourself. Ngayon naman po ay hihilingin natin ang ating mga kapatiran na first-time attendees, guests, at mga balikbayan na tumayo upang kayo ay aming makilala. Nais din po natin i-acknowledge ang presensya ng ating pastor mula pa sa Day by Day Hamilton, New Zealand, si Pastor Rolly Manaay. Kasama ang kanyang may bahay na si Sister Annalie. Pwede po ba namin kayong mahilingan na tumayo? Nagagalak po kami na kayo ay aming nakasama sa umagang ito. Pagkatapos po ng ating pagtitipon ay magkita-kita tayo sa may bandang likuran. Sasamahan po kayo ng ating mga usherettes sa Day by Day Mabuhay Lounge. Tayo po ay magsasama-sama sa Grand Bulwagan ng Panginoon one Sunday every month. Sa iba pong mga linggo at maging sa iba pang mga araw, tayo po ay inaanyayahang dumalo sa ating mga mini bulwagan worship gatherings. Maaari po tayong kumuha ng kopya ng mga detalye at schedules ng mga mini bulwagan sa ating paglabas. Join a day-by-day sambahay, a weekly gathering in a home for small group Jesus study and fellowship. Inaanyayahan din ang lahat sa ating online day-by-day peer groups at kaliwanagan classes. Experience the joy of being connected with your fellow believers. Para sa mga schedule, bisitahin natin ang Sambahay at Education Ministry